Isang mahalagang balita na tiyak makakaapekto sa maraming senior citizen sa bansa, ang 7,000 Universal. Pension ay mababawasan simula sa Agosto 12 kung ikaw ay isang EST pensioner. Siguradong may mga tanong na naglalaro sa iyong isipan. Ano ang ibig sabihin ng pagbabago na ito para sa iyo? Magiging sapat pa ba ang iyong pensyon sa kabila ng pagbawas? Walang duda, ang pagbabago ng halaga ng ating mga pensyon ay isa sa pinakamahalagang usapin, lalo na't karamihan sa atin umaasa sa mga benepisyong ito upang masuportahan ang ating araw-araw na pangangailangan. Kaya naman kung ikaw ay nakatanggap ng balita tungkol sa pagbaba ng 7,000 Universal Pension, ito na ang oras na alamin mo kung paano ka maapektuhan at kung anong hakbang ang maaari mong gawin upang mapanatili pa rin ang iyong kasiguruhan sa hinaharap. Marami sa atin ang umaasa sa pensyon bilang pangunahing pinagmumulan ng kita sa ating mga golden years. Pero simula sa Agosto magbabago na ang ating kalagayan. Hindi na magiging ganap ang halaga ng 7,000 na inaasahan natin. Bakit? Ano ang mga dahilan ng pagbabago? Paano ito makakaapekto sa iyong mga gastusin? Lalo na sa mga bagay na hindi mo maiiwasan tulad ng gamot, pagkain at iba pangailangan sa araw-araw. Sa video na ito, bibigyan kita ng detalyadong paliwanag kung ano ang nangyayari, kung paano ito makakaapekto sa iyong pensyon, at ano ang mga hakbang na maaari mong gawin para mapanatili ang iyong kalagayan. Mahalaga na maging handa tayo sa mga ganitong pagbabago at wala nang mas maganda pa kaysa malaman ng mga detalye bago pa man mangyari ang mga ito. Ang mga seniors ay may karapatang mabigyan ng tamang impormasyon upang makapaghanda at hindi magtaka kung anong mangyayari sa kanilang pensyon. Kaya't huwag palampasin ang pagkakataong ito upang matutunan kung paano mo mapapakinabangan anong mga impormasyon sa video na ito. Simula sa Agosto magbabalik tayo ng mga sagot sa iyong mga katanungan at magbibigay ng mga solusyon para hindi ka magkaproblema sa mga pagbabago ng Universal Pension. Manatiling nakatutok at huwag palampasin ito. Simula sa Agosto 2025 ang Universal Pension ng mga senior citizens na may Social Security System ay bababa mula sa 7,000 at ito ay isang malaking usapin para sa milyong-milyong pensioner sa Pilipinas. Para sa marami sa atin, ang 7,000 ay nagsisilbing pangunahing pinagmumulan ng kita, lalo na sa mga hindi na kayang magtrabaho at umaasa sa pensyon para matugunan ang araw-araw na pangangailangan. Alam natin na hindi sapat ang para sa lahat ng gastusin. Ngunit sa kabila ng lahat, ito ay isang bagay na inaasahan nating magbibigay ng kaluwagan. Ngunit ngayon, may pagbabago at maraming tanong na kailangang masagot. Ano ba ang mga dahilan ng pagbabago ng Universal Pension? Tuwis pigilibang salga ng pensyon ay dulot ng ibang mga salik, kabilang na ang mga pangangailangan ng gobyerno na magpatuloy sa pag-aayos ng mga sistema para sa mas maraming senior citizens sa bansa. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugang walang ibang paraan para matulungan ang ating mga kapwa seniors na apektado ng pagbabagong ito. Maraming paraan kung paano tayo makakahanap ng solusyon at paano tayo makakapaghanda para sa mga pagbabagong ito. Para sa mga pensioners, ang pagbaba ng Universal Pension ay nagdudulot ng maraming katanungan. Ano ang mga posibleng epekto nito sa ating mga pangangailangan, lalo na pagdating sa mga pangunahing bagay na kailangan natin sa araw-araw? Kung isa kang senior citizen na umaasa sa maaaring magdulot ito ng takot o pangamba. Sa mga oras na ganito, ang pinakamahalaga ay malaman ang mga hakbang na pwede mong gawin upang hindi malagay sa alanganin ng iyong kalagayan. Huwag mag-alala dahil may mga solusyon at mga hakbang na pwede mong gawin upang matulungan ang iyong sarili. Una sa lahat, mahalaga na maunawaan natin na ang mga pagbabago sa ating Universal Pension ay hindi nangangahulugang tayo ay hindi na matutulungan. May mga programa at hakbang na ginagawa ang gobyerno at mga lokal na unit ng gobyerno upang matulungan ang mga senior citizens sa oras ng pangangailangan.
Halimbawa, ang mga lokal na pamahalaan ay nag-aalok ng mga programang pangkalusugan na libre o may mababang bayad para sa mga senior citizens. Makakatulong ito para mabawasan ang ating mga gastusin sa mga serbisyong medikal. Bukod pa rito, may mga libreng serbisyong medikal at mga gamot na ibinibigay sa mga senior citizens na makakatulong para hindi na mag-alala tungkol sa pagbayad ng malalaking halaga sa gamot at paggamot. Isa rin sa mga hakbang na maaaring gawin ng bawat senior citizen ay maghanap ng mga alternatibong pagkakakitaan. Bagamatang universal pension ay isang mahalagang bahagi ng ating kita, may mga pagkakataon na ang mga seniors ay maaari pa ring makahanap ng mga trabaho na hindi kailangang magdulot ng sobrang pisikal na pagod. Halimbawa, maaari kang maghanap ng mga part-time na trabaho tulad ng pagtuturo ng mga online na klase o pagiging virtual assistant. Kung ikaw ay mahihilig sa isang partikular na larangan, maaari mong gawing extra income ang iyong mga talento. Sa ganitong paraan, kahit na bumaba ang iyong pensyon, magkakaroon ka pa rin ng ibang pinagkukunan ng kita. Isa pang mahalagang bagay na dapat isaalang-alang ng mga senior citizens ay ang pagpaplano ng kanilang mga gastusin. Kailangan natin maging maingat sa paggastos lalo na kung bumaba ang ating pensyon. Maganda kung mag-set tayo ng budget para sa ating mga pangangailangan at malaman kung aling mga bagay ang kailangang unahin. Ang pagkain, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan ay dapat na magkaroon ng priority. Sa ganitong paraan, masusustento pa rin natin ang ating mga sarili. Kahit na may mga pagbabago sa ating finansyal na sitwasyon, ang pagtutok sa ating kalusugan ay isa ring mahalagang bahagi ng ating paghahanda sa mga pagbabagong ito. Ang pagpapabuti ng ating kalusugan ay hindi lamang makakatulong sa atin na mas makayanan ang mga pagsubok na dulot ng pagbaba ng pensyon, kundi magiging mas magaan din ang ating buhay. Ang regular na pag-ehersisyo at tamang pagkain ay hindi kailangang mahal, ngunit nakakatulong ito upang mapanatili ang ating kalusugan at maiwasan ang malalaking gastusin sa pagpapagamot. Maraming mga local health programs na nag-aalok ng libreng mga check-up at iba pang serbisyo sa mga senior citizens. Kaya't mahalaga na maging updated tayo sa mga ganitong programa. Sa kabila ng mga pagbabagong ito, hindi natin dapat kalimutan ang kahalagahan ng pagiging well-informed. Dapat tayo ay laging handa sa mga pagbabago at magkaroon ng sapat na kaalaman tungkol sa mga hakbang na pwede nating gawin para hindi tayo mag-alala sa ating mga pangangailangan. Magandang magsaliksik ng mga legal na hakbang o programang panglipunan na pwedeng magbigay ng suporta sa ating mga kapwa seniors. Ang mga lokal na barangay ay madalas may mga programa na naglalayong magbigay tulong sa mga senior citizens. Kaya't importante na magkaroon tayo ng mga updates tungkol sa mga pagbabago sa ating pensyon at kung ano ang mga bagong oportunidad na pwede nating magamit. Ngayon, tanong natin paano natin malalampasan ang mga pagsubok na ito. Ang sagot ay simple. Kailangan lang natin magtulungan. Hindi lang ang gobyerno, kundi tayo ring mga senior citizens ay may pananagutan sa ating kalagayan. Magtulungan tayo. Maglaan tayo ng oras para magbigay suporta sa isa't isa at magplano ng maayos para sa ating kinabukasan. Abifeshpiro when it's by fatin na maring despinbad badon upang mapagtibay ang ating komunidad bilang isang matatag na sektor. Sa huli, ang pagbabago sa universal pension ng mga pensioners ay isang malupit na hamon, ngunit hindi ito katapusan ng ating buhay. Kung tayo ay magsisikap, magsasaliksik at magsasanib puwersa, makakaya nating malampasan ang pagsubok na ito. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Alamin ang mga hakbang na pwede nating gawin at magsimula tayo ngayon. Kung mayroon tayong mga solusyon, makakaya natin ang kahit anong hamon na darating. Matutulungan natin ang isa't isa at makakaya natin magpatuloy na masaya at may kasiguruhan sa hinaharap.